Una sa lahat, News 5 exclusive. 2 batang 3 araw nang nawawala sa Zamboanga del Norte. Na-trap pala sa loob ng sasakyan at naaagnas na. Isa pang exclusive, batang babaeng naglalaro sa kalsada sa Taguig, bulagta nang ma-hit and run ng siklista. Ang buong detalye sa mga eksklusibong balitang yan. Abangan. Ngayong ika-30 araw ng Enero taong 2025. Kontrobersya sa 2025 national budget, ginagamit daw para patumbayin ng gobyerno at matuloy ang destabilization. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kandidato ng gobyerno sa pagkasenador, dinomina ang SWS survey. Number 1 pa rin si Erwin Tulfo at umarangkada si Lito Lapid. News 5 exclusive. Pinay domestic helper sa Saudi Arabia, binubugbog daw ng kanyang amo at binalibag pa sa pader. Isa pang News 5 exclusive. 6 na estudyante sa Makati City nasabugan ng kemikal. Lapnos ang balat. Sa pulsa video, ang pag-araro ng sasakyan sa siyam na tricycle sa San Pablo, Laguna. Brutal na pagpatay. Babae, chinap-chop, nilagay sa pressure cooker at giniling umano ng kanyang mister. Sa pulsa video, siklista sa Brazil pumailalim sa truck. Nakaladkad ng ilang metro pero nabuhay. At ang bago nating makakasama sa frontline ng sports news ngayong gabi, walang iba kundi si PBA star Richie Rivero. Patay nang na-trap sa loob ng sasakyan ang 2 bata sa Zamboanga del Norte. Naagnas na po silang natagpuan matapos ng 3 araw na paghahanap. Naglaro raw ang mga biktima at nakapasok sa pickup na nagkataong sira ang pintuan. Nasa frontline ng balitang yan si Raynel Pawid, exclusive. Wala nang buhay at naagnas na ang 2 batang lalaking yan sa loob ng pickup sa Labason, Zamboanga del Norte. Diyan natagpuan sina Danny at Daryl, edad 6 at 5 makalipas ang 3 araw na paghahanap sa kanila. Naamoy raw ng kalapit na talyer ang umaalingasaw na bangkay ng magkapatid kaya nila natuntun ito. Ang tanong, paanong napunta sa sasakyan ang mga kawawang bata? Base sa investigasyon, inakala ng ina ng mga bata na nasa kanilang lola ang mga biktima. Yun pala, naglalaro ang magkapatid. Pumasok sila sa nakaparadang sirang pick-up. Dahil nga sira, pagpasok nila sa loob, nagloko na ang pintuan nito at hindi na mabuksan. Nag-try sila ma'am na pukpukin nila. Nag-try talaga sila na nabasag yung harapan na kuha. Pero hindi naman basag lang na na-crack. Sa ngayon, nakaburol na ang magkapatid. Hiling ng ina ng 2 bata, tulungan siya sa gasto sa pagpapalibing ng mga anak. Lalo't hiwalay na sila ng ama ng mga bata. Wala raw siyang kakayahang bayaran ang kabaong ng mga bata. Nagbabalita mula sa frontline, Raynel Pawid, News 5. Na-hit and run ng bisikleta ang isang batang babaeng naglalaro sa kalye sa Taguig. Sa lakas ng pagkakabangga, kinailangang tahiin ang ulo ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa kalsadang yan sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig, makikita ang mga batang naglalaro nang biglang bumangga ang batang babae sa isang siklista. Ang rider nagdire-diretso lang kahit imposibleng hindi niya alam na nakabangga siya. Bumulagta ang biktima. Malakas po ang pagkabagsak ng bata dahil mabilis ang pagtakbo ng bisikleta. Kung sa malaking sasakyan, hit and run ang pangyayari. Nangyari yan nung Lunes ng hapon at agad naman dinala sa ospital ang bata. Ayon sa nanay ng biktima, napansin na lang niyang duguan ang ulo ng anak. Takot na takot po. Diyos ko, alam mo sa... Nanghihina po talaga. Nilalakasan ko lang yung loob ko po kasi syempre yung anak ko rin po, di ba? Naglalaro po kasi siya dyan sa labas, ng mga kalaro niya. Tapos, kami pong mag-asawa, nasa loob po kami noon, kumakain. Tapos nagtataka yung asawa ko, para ka lang nadapa yung anak ko. Dahil sa nangyari, may 4 na tahi sa ulo ang bata. Kailangan din niyang sumailalim sa CT scan. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng siklista. Pakiusap naman sa kanya ng ina ng biktima. Po yung nananawagan,
Gusto ko lang pong humarap siya. Kumbaga anuhin niya na may kasalanan siya. Lumabas na siya, makonsensya siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa Quezon City, nagtalunan ang mga pasahero ng umaandar na jeep nang biglang may magdeklara ng hold up. Ang isa sa mga tumalon, patay. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Bulagta at walang malay ang babaeng yan. Duguan naman ang noo ng isang lalaki. Ito ang dinatna ng mga otoridad sa Commonwealth Avenue sa Barangay Holy Spirit kaninang madaling araw. Dalawa sila sa mga pasaherong tumalon mula sa sinasakyang jeep na hinold up ng isang lalaki. Dinala sa ospital ang mga biktima, pero dead on arrival ang isang babaeng pasahero. Habang ang suspect, kinuyog ng taong bayan. Inawat namin yung mga sibilyan, nilagay namin sa mobile yung suspect para hindi na masaktan. Kwento ng jeepney driver na si Edgardo Cabiente. Galing Lagro at biyaheng Cubao sila nang parahin ng suspect ang jeep sa bahagi ng Don Fabian. Ilang saglit lang, naglabas ng kutsilyo ang suspect sa kanagdeklaraan ng hold up. Ay, yung babae, nanlalaban, ayaw niya ibigay yung bag niya kasi nandun daw yung ID niya, inambahan yung babae ng sasaksakin baga. Kaya binigay na niya. Kahit umaandar ang jeep, tumalon ng ilang pasahero. Tumalon din, pati ang kinakasama ng driver. Palapit na yung dapper sa likod namin. Nataranta ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Natumatalon talaga ako. 5 sugatan. Inamin naman ng suspect ang krimen at nagsisisi siya. Tama lang bayaran ko ang nagawa ko sa rana. Nabawi sa kanya ang bag ng nasawing biktima. Mahaharap ang suspect sa reklamong robbery with homicide and physical injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Tila pinambabala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Frontline balitang yan si Maricel Alili. Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Parte raw ng planong destabilisasyon ng gobyerno ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Ayon kay PBBM, wala silang contingency plan sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng dati niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Sergeant Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. Dagdag pa ng Pangulo, wala ngang blankong item sa 2025 national budget. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Ni-review at binasa raw ni PBBM ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 General Appropriations Act. Pero hindi niya raw makita ang tinutukoy na blank items. I'm convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng Justices ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil sa umano'y blankong items. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinupolitika raw at tila hino-hostage ang 2025 national budget kasunod ng petisyong ideklara itong unconstitutional at ang itinuturong nasa likod ng pamumulitika ang mga Duterte raw. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kung si House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong ang tatanungin, obvious kung sino ang nasa likod ng pagpapaputok sa issue ng national budget. Kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Ni
Nitong Lunes, naghain ng petisyon sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Korte Suprema para ipadeklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Sina Ungab at Rodriguez ang kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang programa kung saan unang inungkat ang BICAM report. Ayon kay Adyong, pinopolitika ang budget at tila hino-hostage ang pondo ng bayan. Nauna nang iginit ni Acting House Appropriations Chairperson Stella Kimbo na napagkasundoan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga ng blankong items. Ang tanging ginawa na lang ay nilagay ang mga numerong ito sa BICAM report. Sa panayam naman ng programang Storycon ng One News kay dating Senate President Franklin Drilon, sinabi niyang walang future ang petisyon ni Ungab at Rodriguez. Valid daw ang GAA at hindi raw sapat na dahilan ang kontrobersyal na BICAM report para baliwalain ang pirmadong budget. Pero giit din ni Drilon, tila Kamara ang nagkontrol ng pondo at hindi si Pangulong Bongbong Marcos. I urge the President, recover that control for the good of the country. Sa Senado, 24 na taon na akong tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang minanggol nila yung budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nasabugan ng kemikal ang 6 na senior high school students sa isang laboratorio sa Makati City. Ang mga biktima nalapnos ang mga balat. Nasa frontline ng balitang iyan si Nina Ong Pauco. Lapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan ng 6 na senior high school students sa Barangay San Antonio, Makati City. Isang kritikal matapos masunog ang dibdib, braso at hita habang 5 sa kanila may minor injuries. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mga estudyante sa Mandaluyong ang mga biktima. Nag-immersion daw sila sa partner laboratory sa Makati nang sumabog ang chemical na ethanol. Nagsasalid daw sila ng ethanol from one container to another container. So sa table doon, may lighted na, sabi nila, may lighted na lamp or gasera to purify daw yung environment. Ang ethanol, since napatigid sa apoy, biglang nagkaroon ng flashover. Ayon sa supervisor na kasama ng mga estudyante sa immersion, aksidente ang nangyari. They understand. Actually, the parents of the victims, they said it is really an accident. So, ayun po. And then, with that, we will settle na po, we will do a settlement na lang po for the expenses. Nananatili pa sa ospital ang isang estudyante habang nagpapagaling sa bahay ang 5 niyang kaklase. Iimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection kung may nalabag ba ang naturang science laboratory. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Gawa-gawa lang daw mga maling impormasyon kaugnay ng founding anniversary ng Bestlink College. Pero tinablay ito ng mga estudyante na tinatakot daw dahil sa pagpo-post online. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Sa harap ng Bestlink College of the Philippines sa Quezon City, nangalampag ang mga estudyante, magulang at grupong anak bayan. Kinukundina nila ang umano'y maling pamamalakad ng kolehiyo sa kanilang founding anniversary na ginanap sa Hermosa, Bataan, kung saan ilang estudyante ang nahimatay dahil sa gutom at pagod. Yes, para siyang death march. Sobrang haba ng nilakad, sobrang lala nung pinagdaanan ng mga estudyante. Binatikos ni Divine ang pahayag ng kolehiyo. Ayon sa Bestlink, gawa-gawa at walang katotohanan ang umano'y maling impormasyon kaugnay sa kanilang founding anniversary. May mga maling report daw na sinadya umano para sirain ang reputasyon ng paaralan. Bukas daw ang kolehiyo sa investigasyon at maging sila ay nag-iimbestiga rin. Sa kabila niyan, nagsorry ang Bestlink sa mga estudyante at magulang sa anumang perwisyong na idulot ng event. Nakakainis kasi ginawa nila kaming sinungaling, no? Tapos sinasabi nila na fabricated lang yun, gawa-gawa, misinformation, disinformation, when in fact, kami mismo yung nagpapatunay na sobrang lala nung nangyari sa amin doon sa Bataan. Ang sinasabi daw sa mga GC ng mga bata, itigil ninyo ang pagpo-post. Kasi school din naman daw ang sinisira. Pwede silang mabagsak, pahirapan ng pagkuha ng credential. Dagdag pasakit din ang umano'y pananakot ng kolehiyo sa mga estudyanteng nag-post online ng nangyari. Pag-iinitan daw ang hindi susunod.
Hindi na itago ng ilang magulang ang galit at dismaya sa Best Link College of the Philippines. Panawagan nila, wag naman daw sanang pag-initan ang mga estudyanteng nagreklamo sa anilay mala Death March na field trip. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang Best Link kaugnay ng umano'y pananakot pero walang humarap sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsa ng showbiz balita ngayong Huwebes. Bukas na raw na muling magmahal ang aktres na si Andrea Brillantes. Sa isang exclusive interview ng PhilStars actress, natanong si Andrea kung open ba siya na may leading man din ang life niya. Ang sagot ng aktres, I am not closing my heart to it. Quote, unquote. Kapansin-pansin din ang kakaibang glow ni Andrea. Pero hindi raw yan dahil sa love life, kundi dahil sa kanyang pamilya. Abangan po si Andrea soon sa hit seryeng Batang Quiapo. Eto pa, nagbabalik sa Free TV ang megastar na si Sharon Cuneta. Malapit ang mapanood dito sa TV5 ang drama serye niyang Saving Grace. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Bon De Leon. Teacher, bakit po sila magkakasama? Huksaan ng aktingan. Sino yung batang yan? Palaban na sagutan. Ito mo. Mahal kita, Mama. Mahal mo din naman ako, diba? Pak na dramahan. Malaman na malaman dyan ang seryeng Saving Grace. Napanood na yan sa streaming platform. Pero ayon kay megastar Sharon Cuneta na gumanap bilang si Miranda, the best scenes are yet to come sa nalalapit na pagpapalabas nito sa primetime block sa Free TV. Mas mahaba. Maraming eksenang hindi napanood sa Prime because we had to condense everything and comply with the 14 episode of Prime. Hinangaan ni megastar ang mga kasama niya sa teleserye na hindi nagpakabog sa mga matitinding eksena, gaya ni na Julia Montes, Janice de Belen, Jenica Garcia at ang child star niya si Zia Grace. They were all such great actors. Ang sarap magtrabaho pag you're on the same page. Everyone gives their best. Everyone brings their A game. Natanong ng News 5 si Sharon kung game ba siyang pumasok bilang bagong cast sa hit seryeng Batang Quiapo. Ang say niya, anytime. Anak ko yun eh. Coco is a genius. And speaking of Coco, happy rin daw si Sharon na mas open na ang aktor sa relasyon nila ni Julia Montes. They love each other very much. They're very happy together and I wish them only the best and for this love to last forever. Abangan soon dito sa TV5 ang Saving Grace. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, News 5 exclusive, Pinay domestic worker sa Saudi nagpapasaklolo matapos daw maltratuhin ng kanyang amo. Sa pool sa video, sasakyan inararo mga tricycle sa Laguna, 5 sugatan. At ex ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva, endorser na, moving on na raw, pero hindi pa raw kayang magpatawad. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinaghahanap na ng otoridad ng isang lalaking tinangkang molestyahin ang 22 anyos na babae sa Caloocan. Sa kuha ng CCTV, kitang naglalakad ng babae nang bigla siyang sunggaban ng sospek sa gitna ng kalsada. Pumalag ang biktima at nag-rescue rin ng isang tanod na nakataong nasa lugar. Nakatakas ang sospek. Ayon sa mga pulis, pinunit ng lalaki ang damit ng babae at tinangkapang hawakan ang masaselang bahagi ng kanyang katawan. Nagtamo ng mga pasa at sugat sa katawan ang biktima. Hinahanap na ang sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Hinala ng mga otoridad, dulong sa droga ang lalaki na ilang beses na ring pinabarangay.
Nagpapasaklolo ng isang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia. Binugbog daw siya at binalibag pa sa pader ng kanyang amo. Nasa frontline balitang yan si Reynald Pawid, exclusive. Wala pang maayos na tulog nang dumulog sa Department of Migrant Workers sa Erwin Belaos. Umiiyak kasing tumawag ang kanyang misis na si Angeline mula Saudi Arabia. Natatakot na raw ang OFW sa kanyang kaligtasan matapos saktan ng babaeng employer. Mainitin daw ang ulo ng amo ni Angeline. Kahapon nakaligtaan daw ng Pinay na ibigay ang sanitary napkin na hinihingi ng amo. At dito na raw ito naghurumentado. Hinawakan siya sa dito. Tapos binalibag siya sa pader. Pagkabalibag sa kanya sa pader, tumama yung likod niya sa pader. Paghawak po dito sa kanya, yung kuko po nun, tumagos dun sa jacket. Sa video chat ng mag-asawa, ipinakita pa ni Angeline ang kanyang braso na nagkapasa mula sa kuko ng amo. Hindi raw ito ang unang beses na pinagbuhatan siya ng kamay ng employer. Yung una, tinulak din po siya. Inawakan daw siya sa balikat. Tinulak siya ng paatras, napatras siya. Pero ang iniinda niya yung balikat kasi masakit daw. Kaya nga po pag nakauwi siya, hindi ko na po siya papabalikin doon kahit saan po. Kasi mabigat po sa lalo sa part ko. Oktubre lang nung nakarang taon nang umalis si Angeline pa Saudi. Nangako naman ang Department of Migrant Workers na mamadaliin ang pagpapauwi kay Angeline. Inaasikaso na rin ng OWA ang kanyang mga dokumento para maibigay ang lahat ng benepisyong dapat niyang matanggap pagbalik ng bansa. Sa pag-aaral ng Center for Migrant Advocacy, karaniwang reklamo ng mga domestic workers sa Saudi ang pang-aabuso, hindi binayaran o delayed na sahod at sobra-sobrang oras sa pagtatrabaho. Sa tala ng Saudi Ministry on Human Resources and Social Development, nasa 900,000 ang Filipino workers sa Saudi. Karamihan sa kanila mga domestic worker at nasa industriya ng construction. Ang Saudi rin ang isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga OFW sa nakalipas na isang dekada. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynald Pawid, News 5. 8 kandidato sa pagkasenador na suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasok sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Nangunguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinundan ni dating Senate President Tito Soto. Rank 3 to 4 naman ang mga re-electionists na sina Lito Lapid at Bongo. Top 5 at 6 naman sina dating Senador Ping Lacson at broadcaster na si Ben Tulfo. Rank 7 to 8 naman sina Senator Pia Cayetano at dating Senador Manny Pacquiao. Pasok din sa top 13 sina Makati Mayor Abby Binay, incumbent Senators Bato de la Rosa at Bong Revilla, ang TV host na si Willie Revillame at si dating Senador Kiko Pangilinan. Nasa rank 14 naman si Presidential Sister Senator Amy Marcos. Nasa baba rin ng survey sina Las Piñas Representative Camille Villar, dating Senator Bam Aquino, Doc Willie Ong, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Gringo Honasan at Senator Francis Tolentino. Isinagawa noong January 17 to 20 ang naturang survey na may plus-minus 2.31% margin of error. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Matapos masangkot sa kontrobersya, tuloy ang first solo movie ni Maris Racal at Anthony Jennings. Habang ang ex ni Anthony na si Jam Villanueva, bukod po sa trending na endorsement, moving on na, pero hindi pa raw handang magpatawad. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Starting the new year with a smile. Literal. Yan ang outlook na nag-viral na ex ni Anthony Jennings sa si Jam Villanueva na inumpisahan ng taon na may billboard sa EDSA. Wala naman talaga pa akong name in the industry. So, like, nakaka-shock din na first endorsement tas pack billboard agad. Nag-viral si Jam matapos isiwalat sa social media tungkol kina Anthony at Maris Racal. Moving on na raw siya pero hindi pa handang magpatawad. Hindi naman po porket hindi ako makapagpatawad is hindi na ako pwedeng gumiti. Mensahe niya sa mga taong nanakit sa kanya. I wish them well po. Iyon naman po talaga. Ang focus daw ngayon ni Jam ay ang kanyang career. Talaga
At speaking of career, tuloy-tuloy ang karera ng Mathon. Tuloy ang kanilang first ever solo movie na Social Climbers. Gaganap sila bilang ang magjowang gipit sa pera, pero matayog ang pangarap. Magpapanggap at makikipagsosyalan sila sa neighbors ng isang yayamaning village. Talino mo talaga. Showing yan sa February 27 sa Netflix. Abangan din ang Mathon sa nangungunang action serye na Incognito na napapanood din dito sa TV5, 8:45 p.m. ng weekdays. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa pulsa video, ang sasakyan umararo sa mga tricycle sa Laguna. Misis, brutal na pinatay ng mister, chinop-chop at pinakuluan pa. At San Miguel Beermen, unang beses na hindi makakalaro sa playoffs sa loob ng isang dekada. Yan at iba pa sa Frontline News sa Sport, yatid sa atin ni PBA star Richie Rivero. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video kung paanong inararo ng isang sasakyan ang 10 tricycle sa gitna ng traffic sa San Pablo City, Laguna. 5 sugatan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mahabang pila ng mga tricycle habang tumatawid sa intersection sa Barangay 2C sa San Pablo, Laguna. Paglampas ng isang truck, biglang sumulpot ang puting MPV at inararo ang mga tricycle. Duguan ng ilan sa mga nabanggang driver at pasahero. May pinagbabawal ang pagkanan sa kalsadang ito sa Barangay 2C kapag nakistop na ang mga motorista, pero ang pasaway na MPV biglang kumanan at nasa lubong niya ang mga motorsiklong papatawid naman sa kabilang kalsada. Doon na to umiwas at naganap na nga ang aksidente. Wasak at halos hindi napakikinabangan ng motorsiklo ng delivery rider na si June Mark Custodio. Iniinda niya rin ang mga sugat at pananakit ng katawan. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari. Kumilapon po ako. Ano na po ako, tumba na po ako. Sobrang sakit din kasi nung nararamdaman ko po yun. 10 tricycle at isang motorsiklo ang nadamay sa disgrasya. 4 na driver ng tricycle at isang pasahero ang dinala sa ospital. Agad naman sumuko ang senior citizen na babaeng driver ng MPV. Nagpaabot na rin siya ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Sa investigasyon ng San Pablo Police, baguhan sa automatic na MPV ang driver. Kaya natapakan nito ang silinyador at nagtuloy-tuloy na siyang umabante papunta sa mga tricycle. Sinubukan ng News 5 na kunan ng panig ang driver pero tumanggi siya. Nadaan naman sa areglo ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Binanata naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangialam na naman ng China sa dineploy na missile ng Amerika sa Pilipinas. Matatanda ang binatikos at pinapatanggal ng China sa Pilipinas ang US Typhoon Mid-Range Missile Launcher na nandito ngayon sa Luzon. Kaya nitong tamaan ang ilang target sa West Philippine Sea, sa China at maging sa Russia. Pero banat ni PBBM, walang karapatan makialam ang China sa mga armas ng Pilipinas dahil hindi rin naman daw natin pinapakialaman ang mga mas malalakas na missiles nila. Kung gusto raw ng China na alisin ng Pilipinas ang missile ng Amerika, may offer sa kanila ang Pangulo. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And we'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. May bago tayong makakasama para maghatid ng Frontline News sa Sports. Yan ay si UAAP champion at PBA star Richie Rivero. Welcome sa Frontline, Richie. Thank you, Cheryl.
Kinapos sa playoff race ang defending champion San Miguel Beermen sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada. Nalaglag ang SMB matapos manalo ng NLEX Road Warriors kontra sa guest team ng Hong Kong Eastern kahapon. Dahil dyan, angat sa 6 wins and 6 losses ang record ng NLEX. Hindi na sapat ang 5-7 win-loss record ng San Miguel para makalusot sa quarterfinals. Kung natalo ang NLEX ay may tsansa pa sana ang Beermen sa isang additional game para sa playoff spot. 2015 nung huling hindi makapasok ang Beermen sa playoffs. Tuloy-tuloy naman ang matinding hampasan sa PVL All-Filipino Conference. Unang nagharap ngayong araw ang Zeus Coffee Thunderbells at Cherry Tigo Crossovers. Naipanalo ng Zeus Coffee ang unang dalawang set, bumawi naman ang Cherry sa third, pero di na sila pinagbigyan ng Thunderbells at tinapos ang game sa fourth set. Sunod na maglalaban ang Galleries Tower High Risers at Farm Fresh Foxies. Susubukan ng High Risers na dagdagan ang kaisa-isa nilang panalo in 7 games ngayong conference. Pero sabik din sa bawi ang Farm Fresh Foxies na pinataob ng Cherry Tigo Crossovers sa nakaraan nilang game. Crucial din ito para makasecure ng Farm Fresh ang 6th seed sa conference. Yan na muna ang frontline sa News Sports at marami pa akong ibabalita mamaya. Susunod, siklista sinalpok, pumailalim at nakaladkad ng truck pero himalang nakaligtas. Bihis, brutal na pinatay ng mister, chinap-chap at pinakuluan pa. At ang nakakantig na viral video ng isang bata habang kayakap ang kanyang aso. Alamin ang kanilang kwento. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lamang pong balita, pumanaw na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa edad na 82. Namatay siya sa cardiac arrest. Kinumpirma yan ng kanyang anak na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Tinaga sa tenga ang isang lola sa Tagum City, Davao del Norte. Base sa investigasyon, pababa ng van ang biktimang si Maria Embodo at ang suspect na si alias John. Nang biglang hinila ng suspect ang buhok ni Embodo, saka siya tinaga sa tenga gamit ang itak. Agad namang sumaklolo ang konduktor at mga pulis. Sa ngayon ay ligtas na ang lagay ng matanda. Palaisipan pa rin kung bakit siya tinaga ng kapwa pasahero at kung bakit may dalang itak ang lalaki. Sa ngayon ay nakakulong na siya at maharap sa reklamong frustrated homicide. Sinalpok at pumailalim sa truck ang isang siklista sa Brazil. Nakaladkad siya ng ilang metro pero himalang nakaligtas. Panoorin yan sa report na ito. Sa kuha ng CCTV, magkasabay dumating ang truck at isang siklista sa intersection sa Rondônia, Brazil. Pero nang magmaniobra ang truck para lumiko, nabangga nito ang siklista. Bumagsak at pumailalim sa truck. Nakaladkad ang biktima dahil hindi raw napansin ng driver na nakasagasa siya. Halos 20 metro bago tuluyang makawala ang biktima sa ilalim ng truck. Bumulagta siya sa kalsada. Huminto naman ng truck nang mapansin ng siklista sa rearview ng sasakyan. Agad tumawag ng rescue ang driver. Dinala sa ospital ang biktima at himalang buhay. Minor injuries lang din ang kanyang tinamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sasailalim sa operasyon si Gilas Pilipinas Center kay Soto para sa kanyang knee injury. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, naka-schedule ang surgery ni Kai anumang araw ngayong linggo. Posible raw na abutin ng 9 na buwan ang recovery ni Kai. Dahil dyan, sigurado nang hindi siya makakasama sa laban ng Gilas sa FIBA Asia Cup qualifiers sa susunod na buwan. Umaasa naman si Coach Tim at ang Gilas na makakalaro na si Kai sa FIBA World Cup qualifiers. Naghahanap na raw si Coach Tim ng papalit sa big man role ni Kai sa Gilas. Isa sa tinitignan nila ngayon ay si Carl Tamayo. Susunod, babae bakit sinapchap, pinakuluan at giniling ng sarili mister?
Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Video ng isang batang kayakap ang kanyang aso sa Cebu City. Ang kanilang kwento sa Frontline Report ni John Aroa. Sa bangketang ito sa Barangay Mabulo sa Cebu City, yakap ng 4 na taong gulang na batang si Ethan Benitez ang kanyang 4 baby na si Butchoy. Nag-viral ang kanilang closeness na umabot pa sa higit 1 milyong views. Eksklusibong pinuntahan ng News 5 si Ethan. Nadatnan namin siya kasama ang kanyang lolo't lola. Tinanong namin si Ethan tungkol sa viral video na kinunan pala noon pang January 20. Nga naman nagakos kang Butchoy? Nagpauwi namin. Pero hindi namin nakita si Butchoy. Ayon sa foreparent niya, namatay ang aso noong mismong araw na kinunan ang video. Bigla na lang daw siyang nanghina. Kwento ng naglibing kay Butchoy. Kita namin yung aso, wala siyang sugat pero parang nilalason. Kuwan ko, pinagtripan siguro. Baba niya, merong bumubula. Sa hirap at ginhawa, 5 taon nang kasama ng lolo't lola ni Ethan si Butchoy. Kaya ganun na lang kasakit sa kanila ang pagkawala nito. Mensahe ni Ethan kay Butchoy. Love you, Butchoy. Di natin kapalimutan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking nanghalay umano at nangikil pa sa 15 anyos na dalagita sa Quezon City. Ang suspect nakilala lang ng biktima online. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pinadapa at agad na pinusasan ng NBI Violence Against Women and Children Division ang 25 anyos na lalaking yan sa isang mall sa Quezon City. Inirereklamo ang sospek ng panggagahasa sa 15 anyos na biktima. Ayon sa NBI, nakilala ng biktimang sospek sa isang online gaming app. Nakita ng personal ang dalawa noong Disyembre at dinala umano ng sospek ang menor de edad na biktima sa isang hotel. Doon na umano nilasing at ginahasa ang biktima. Matapos ang insidente, pinagbantaan pa raw ng sospek ang dalagita na ikakalat ang malaswang video kung hindi siya muling makikipagkita rito. Continuous yung pagte-text, pagme-message dito sa ating biktima at tinitreaten itong ating biktima na ikakalat yung kanyang mga videos, mga sexual videos pag hindi siya makipagkita. Nakapagsumbong naman ang dalagita sa kanyang mga magulang na nakipag-ugnayan sa otoridad para ipahuli ang sospek. Itinanggi naman ng sospek ang paratang. Sinampahan na siya ng reklamong anti-online sexual abuse and exploitation of children. Pinag-iingat naman ng otoridad ang mga kabataan na huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakikilala online. May paalala rin sila sa mga magulang. Bantayan ho natin, kilalanin natin yung mga kausap nila online para mabantayan natin kung nag-groom na ba tilo or in-exploit na ba yung kamusmusan ng ating mga bata at makuha yung mga gusto nilang kahalayan dito sa ating mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Arestado ang isang senior citizen sa Paras Rizal matapos mahulihan ng mga baril sa kanyang bahay. Kabilang sa nasabat mula sa bahay ni alias Lito ay 3 hindi lisensyadong baril at mga pyesa. Ayon sa mga pulis, sangkot ang sospek sa iligal na paggawa ng baril. Tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Election Gun Ban. Sunog na may kasamang pagsabog ang bumulabog sa mga residente sa Cebu City. Patay ang isang senior citizen na hindi nakalabas na sa nasusunog niyang kwarto. Nasa frontline balitang yan si John Aroa. Nilamon na nagngangalit na apoy ang bahay na ito sa Kalunasan sa Cebu City. Sa lakas ng sunog, napasigaw at naiyak na lang ang mga nasunugan habang nakikitang tinutupok ang kanilang bahay.
Sa isa pang video, maririnig na may sumabog pa sa nasusunog na bahay. Uy! Agad namang dumating ang mga bumbero at naapula din ang apoy matapos ang kalahating oras. Yun nga lang, nasawi sa sunog ang isang lolong 88 anyos. It's very unfortunate na hindi siya nakalabas sa kwarto niya. No? Several individuals were inside the house, but apparently hindi siya nakakuha na hindi nila notice na may tao pa pala sa baba. Ayon sa Cebu City Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog sa unang palapag ng bahay ng pamilya Elarcosa. Wala silang naisalbang gamit. Napaiyak na lang ako sa nangyari sa amin. Naanghilan pa kami dahil matagal kami natulog. Kung nangyari maaga kami natulog, pati kami masusunog. 2 pang katabing bahay ang nasunog. Sa evacuation center muna, namamalagi ang mga apektadong pamilya. Aabot naman sa 160,000 pesos ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Inaalam pa ng mga bumbero ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arroa, News 5. Lusot na sa komite ng Kamara ang panukalang batas na target bigyan ng 200 pesos na aumento sa sahod ang lahat ng manggagawa sa private sector sa buong bansa. Pero ang grupo ng mga employer umaalma dahil marami raw negosyo ang malulugi. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sahod! Presyo! Sinabayan ng protesta ng mga labor group at iba pang sektor kaninang umaga ang pagdinig ng House Committee on Labor and Employment. 8 buwan kasi mula nang ihain ang 4 na panukalang batas na nagsusulong ng aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa, lumusot na rin sa wakas sa komite ang substitute bill na layuning magpatupad ng 200 pesos na wage hike across the board. 36 na taon nang nakalilipas, taong 1989 nang huling magkaroon ng legislated wage hike. Ang tanong ngayon, may sapat na panahon pa nga ba para ipasa ito sa Kamara? Hanggang sa susunod na linggo na lang ang sesyon bago mag-break ang Kongreso para sa election season. Sa Hunyo pa sila ulit babalik at may 2 linggo na lang bago tuluyang mag-adjourn ang 19th Congress. Pero nitong Martes, nakipagpulong na si House Speaker Martin Romualdez sa mga labor group. Ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Democrito Mendoza, nangako ang Speaker na ipapasa ang panukala. Pero hiling niya, i-certify as urgent pa rin sana ito ni Pangulong Bongbong Marcos. I hope the President will remember what he promised for the workers of this country. Please, Mr. President, i-certify, please. Ganito rin ang panawagan ng Makabayan Bloc. Nagsacertify urgent nga sa ibang mga mga batas eh. So why not here? Napaka-good news nito para sa ating mga mamamayan. Kung sakaling lumusot sa Kongreso at tuluyang maging batas, kasama sa mabibigyan ng 200 pesos na aumento sa arawang sahod ang lahat ng manggagawa sa private sector sa buong bansa, mapa agricultural o non-agricultural, at kahit gaano man kaliit o kalaki ang kapital ng isang negosyo. Ibig sabihin, wala pang malinaw na probisyon kung bibigyan ng exemption ang MSMEs o maliliit na negosyo. Pinalagan naman ito ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP dahil maraming negosyo raw ang posibleng malugi. Isa lang, ang remedyo niyan, ganito, tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o magbabawas ng tao. O kung hindi talagang kaya gawin yun, magsasaro na lang. Yung mga gusto natin mangyari. Buwelta naman ng ilang mambabatas, mga malalaking korporasyon lang ang umaangal sa wage hike. Hindi raw totoo ang babala ng mga employer na maraming maluluging kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nangungunang party list sa Bagong Pilipino 2025 ang 4Ps o ang pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino. Base po yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS na kinomisyon ng Strat-based group. Sinundan ito ng Duterte Youth, ACT-CIS at Senior Citizens Party List. Base sa survey, posibleng makakuha ng 3 congressional seats sa Kamara ang 4Ps at Duterte Youth kung sila ang papalarin. 2 sa ACT-CIS habang 1 sa Senior Citizens. Top 5 naman ang Ako Bicol na sinundan ng Tinggog, FPJ Panday, Bayanihan at Kabataan Party List Group.
Isang congressional seat din ang posible nilang ma-secure. Isinagawa ang survey noong January 17 to 20 sa 1,800 respondents at may plus-minus 2.31% na margin of error. Nagbanggaan sa ere ang isang pampasaherong eroplano at US military helicopter sa Virginia sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, lalapag na sana ang eroplano na galing Kansas nang bumangga ito sa helicopter. Nagsasagawa raw ng training flight ang mga sundalong nasa helicopter. Bumagsak ang dalawang sasakyan sa ilog na malapit sa paliparan. Patuloy ang search and rescue operations pero hinihinalang patay ng lahat ng 60 sakay ng eroplano at 3 sakay ng helicopter. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika, walang Pinoy na nadamay sa aksidente. Inatake ng isang malaking isda ang babaeng mermaid performer sa loob ng higanting aquarium sa China. Sa video, makikitang kumakaway ang babae sa mga bisita nang bigla siyang kagatin ng isda. Nakawala naman ang babae at lumangoy palayo. Sugatan siya sa leeg, ulo at mata. Binayaran ng halos $100 ang babae o katumbas lang ng higit 5,000 piso. Mga kapatid, pirmado na ang ordinansang nag-uutos sa mga restaurant at iba pang food establishment sa Quezon City na i-display ang calorie count sa bawat ibinibenta nilang pagkain. Sinasabi nga na ang calories ay ang sukatan ng energy at ang energy na yan ang ginagamit ng ating katawan sa mga pang-araw-araw nating ganap gaya ng pag-iisip, paghinga, paglalakad, pagsasalita at marami pang iba. Pero ang sobrang calorie mula sa mga kinakain at iniinom po natin ay naiimbak sa ating katawan bilang fat o taba. Kaya nga po merong mga nagka-calorie count. Bagamat hindi yan exact science, makakatulong naman po yan sa pagpili natin ng ating mga kakainin at kung gaano ito karami. Bukod sa pagpili ng kakainin, pwede rin naman tayong mag-ehersisyo para ma-burn o malusaw natin ang mga sobrang calories sa ating katawan. Ayon nga po sa isang health website, ang running o pagtakbo ang top exercise na mabilis makaburn ng calorie. Kung hindi nyo naman masyadong gusto ang running, pwede rin naman ang pagbibisikleta, swimming o aerobic dance. Basta ang importante, kumikilos tayo para mapanatiling malusog ang ating katawan. Sabi nga, ang kalusugan ay ating kayamanan gaya ng mga dagdag na K-alaman. K-okay. Maganda ang simula ng kampanya ni world-class Pinoy pole vaulter sa una niyang laro ngayong taon. Naka-second place si EJ sa International Jump Meeting Cottbus sa Germany. Nakatalon si EJ sa taas na 5.65 meters. Sinubukan niya pang iangat yan sa 5.75 meters pero bigo na siya pagkatapos ng 3 attempt. Nalamangan siya ni Sam Kendricks ng Amerika na naka-clear ang 5.75 meters. Ito rin ang unang game ni EJ kasunod ng recovery niya mula sa spine injury. Nauuso ngayon ng racket sport na pickleball. Beginner-friendly daw kasi ang sport na ito at hindi kailangan ng malaking space. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Malalakas na palo, mabilis na palitan ng bola, parang tennis, pero hindi. Yan ang nauusong sport ngayon na pickleball. Ang pickleball ay hango sa iba't ibang racket sports gaya ng tennis, badminton at ping-pong. Itinuturing na itong isa sa fastest growing sports sa Amerika at ngayon nga ay nakarating na rin dito sa Pilipinas. Dinayo namin ang isang pickleball club sa Quezon City para lalong alamin kung paano ba ito nilalaro. Pickleball parang pinagalo-halo nga ng mga sport. Like yung ping-pong, so magagamit mo yung strokes niya once na nandun ka sa kitchen area. Okay? Like yung badminton, yung smash, magagamit mo. Okay? Sa tennis, marami rin magagamit na strokes. Kumpara sa ibang sports, hindi kailangan ng malaking lugar para makapaglaro nito. Ang official pickleball court ay nasa 13.4 meters by 6.1 meters lamang. Ang ginagamit dito ay isang paddle na gawa sa pinaghalong graphite at carbon fiber.
Ang bola naman, butas-butas at hindi gaanong matalbog. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Tierra Pickleball Club sa Quezon City at isa ito sa mga may pinakaunang court, pickleball court dito sa lungsod. At ngayon, kasama ko si Coach Jay, tuturuan niya tayo ng mga basics pagdating sa sport na pickleball. Sige Coach, and apart from sa dink kanina, ano pa ba yung mga basic movements pagdating sa pickleball? Volley, ito. Volley, Ito yung okay, no bounce, sige. okay? So pag nag-volley, no bounce siya, okay? So Okay. ibig sabihin, kukunin mo siya sa air. Yan. Okay. Kahit nakakapanibago, enjoy pa rin na matuto ng pickleball. Even yung mga matatanda, lolo't lola, kayang laruin eh. Okay? Hindi mo kailangan maging super galing para masimulan mo yung laro. Nakilala rin namin ang pickleball player na si CJ Luna. Siya ang nagrepresenta sa Pilipinas sa nakaraang World Pickleball Championship na ginanap sa India noong Nobyembre. Nagwagi si CJ ng silver at bronze medal. At para sa kanya, kayang-kaya raw makipagsabayan ng mga Pinoy pagdating sa pickleball. Hindi siya sobrang prone to injury compared to tennis. And at the same time, tennis medyo it requires more flexibility, more strength, and as far as mas accessible ang pickleball. Ang Philippine Pickleball Federation naman, target raw na palakasin ang grassroots program ng bansa para makabuo ng national team. Sa amin, gusto namin siyempre masama siya sa Southeast Asian Games pero wala pang sa ngayon mga official groups rin sa mga member countries. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. At yan ang mga frontline sa sports news ngayong Thursday. Ako po si Richie Rivero. Susunod, pag-reschedule na eleksyon sa BARM, kakailanganin daw ng dagdag pondo na 2.5 billion pesos. At pista sa India, nauwi sa stampede. 7 ang patay. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Abutin daw ng mahigit 2 bilyong piso ang kakailanganing pondo ng COMELEC kapag naurong ang parliamentary election sa Bangsamoro Region. At kapag nangyari yan, tinitingnan na ang posibilidad na buksan ulit ang paghahain ng kandidatura. Nasa frontline ng balitang yan, si Bon Gualvez. May listahan na raw ang Commission on Elections kung magkano ang kakailanganing dagdag na pondo kapag tuluyang ipinagpaliban ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa May 12. Ayon sa COMELEC, aabutin ng 2.5 billion pesos ang posibleng gastusin nila oras na ma-reschedule ang parliamentary election sa BARM. Sineperate nyo ito, iba po yung mga bayad sa guro o yung ating honoraria, yung lahat ng election paraphernalia, iba rin pong set ng mga balota. Practically po as if magkukonda ka ng special election sa buong rehiyon. Sa ngayon, sinertipikahan na as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para ipospon ang eleksyon na ito sa BARM. Ipinagpaliban na rin muna ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para sa parliamentary elections. Dahil kailangan din daw munang linawin ng Bangsamoro Transition Authority kung paano i-distribute ang 7 parliamentary districts na nawala sa Sulu matapos itong alisin sa rehiyon. Dahil dito, posibleng buksan daw ulit ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa BARM at mabago pa ang mga balota. Pero pag-ilinaw ng COMELEC, tuloy pa rin ang botohan sa BARM. Pagdating naman yan sa national at local positions, kabilang mga senador hanggang sangguniang bayan. Samantala, muli ring nanawagan ng COMELEC sa Philippine National Police para suspindihin muna ang Oplan Katok o pagbabahay-bahay ng mga pulis para i-check ang mga baril ng mga gun owner habang umiiral ang election period at gun ban. Ito po'y para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong Oplan Katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. Ayon naman kay PNP Chief Police General Romel Marbil, normal police procedure lamang ang Oplan Katok. Hindi ro ito basta-bastang nantatarget ng kung sino-sino lang. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms.
hindi po lahat ng bahay kinakatok namin ha. Yung may mga baril na hindi po lang i-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan. Git pa ni Marbil, hindi naman na bago ang Oplan Katok. Ginagawa na raw nila ito noon pa kahit may eleksyon. Kung datos do kasi ang titignan, nasa 1 milyong mga baril na ang pasuna ang lisensya. Sa Martes, makikipagpulong ang PNP sa COMELEC para bigyang linaw ang mga agam-agam tungkol sa Oplan Katok. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Umakyat na sa 7 nasawi sa stampede sa India. Nangyari yan sa kasagsagan ng kanilang pista kung saan milyon-milyon ang dumalo. Nasa Frontline balitang yan, narito ang Frontline News Abroad. Nagmamadaling umalis ang mga rescuer. Bit-bit ang stretcher, sakay ang isang sugatan sa Uttar Pradesh, India. Sa isa pang video, sunod-sunod ang mga dinala sa isang medical tent. Pagpasok, bubungad ang mga bangkay at ang mga sugatan. Ganyan ang eksena sa taunang Hindu festival na Holy Dip. Batay sa mga otoridad, 100 milyong Indian ang dumagsa sa Holy River. Dahil nagkagulo sa pila, nagka-stampede. Hindi bababa sa 7 ang nasawi habang 10 ang sugatan. Marami sa mga pilgrim ang hindi na tumuloy at tinalon na ang mga barikada para makaalis. Sa kabila niyan, milyon-milyong Indian ang nagpatuloy. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Prime Minister ng India. Nakahanda raw ang kanilang gobyerno para tumulong. Iniimbestigahan na rin kung may pagkukulang ang organizers. Ang Holy Dip ay taunang pagligo ng mga Hindu sa Holy River sa India. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kiray Celis 2.0 ang nakapanayam ng News 5. Sumeksi na, abay mas yumaman pa raw ang kanyang sikreto. Alamin sa Frontline Report ni MJ Marfori. Kiray Celis, is that you? Grabe! Ako lang to! Wow! Level up na talagang komedyanteng si Kiray Celis na hindi lang sumeksi. Kumita pa raw ng 8 million pesos in less than 6 months. Ang not so secret, live selling 3 hours a day. Iiwan na nga ba niya ang pag-arte? Nag-guesting-guesting pa naman, pero taping siguro po na parang mga serye, hindi po muna kasi make sure ko muna na okay yung flow ng business. Oo, priority. I think ito muna yung priority ko. Kaya sabi ko last time, yung pagtatrabaho ko as artista, para sa pila mama yun eh. At least malinaw na! Proud si Kiray sa bago niyang hustle. Kahit na may natatanggap daw siyang pang-oo-cry mula sa fans. Live seller ka na, hindi ka na artista, siguro wala kang work. Ang daming ganun. Ang dami parang, hindi na siya artista kasi wala na siyang work. Kasi, nagtitinda na lang siya. Pero hindi niyo po alam yung nabibigay po ng live selling sa akin. Marami po akong natutulungan na tao. Artista man o hindi, basta kumita ka ng 8 million pesos. Nakakasana all! Yan na, nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang mga latest showbiz updates at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Makapag-live selling na nga rin. Oo, diba? Maganda yan, maganda kita dyan. Decente yung trabaho yun. 8 million in 6 months. Pwede kaya tayo nun sumideline? Pwede. Napayagan Mag-live kaya selling ka tayo? ng mga diamante. Oo, di ba? Mga sports car. Yung una kong ila-live sell to. Ito. Yan, live selling natin to. Unahin ko to. Huwag naman. Papatayin ako ni Bigay ng Luke. asawa ko. Oo. We welcome naman natin. Richie. Yes. Anong pakiramdam? Kamusta ang experience? Honestly, masaya po. Kasi nakapag-host na rin ako before ng variety show. And it's good to be back kasi TV5 din po yun. Yun lang, nakakakaba syempre kasi bago, diba? So, danas-danasan mo para mawala ang kaba. Sana po. Diba? Blooming, si Richie.
Oh, Ano Marites question mo? Sige na. Diretso mo na. Ano Marites question mo? Kasi kanina, pinagkaguluhan siya sa newsroom. Okay. Akala nila, ang gustong malaman, kung may love life, umaasa yung mga taga-newsroom. May love life ka ba? Meron po. Ay, sorry na lang. Ayan, sorry na lang. Politician daw. Ito mo na, mas marami ka pang alam sa In-advance screening ko na to. In-advance screening ko na bago siya pumasok dito. Na pre-interview ko na. Baka may tanong ka. Advance info para kami ni Pap. Oo. Skin-order nyo na ba si Richie? Oo. Pero Parang hindi naman po corner. hindi pa naman, oo. Pero ano ba to? Serious na ba? May, moving to the next step na ba? I hope so. Richie is only what, 26 years old? Oh, Kilala daw ni Jeremy yung girlfriend, di ba? Papa, ako ba magpapangalan? Diba? Siya na dapat ang magsabi ng name. Yun, mag-hi lang ako. So mag-hi ka na. Queen Sehala, Leren May Bautista. Ayan. And belated happy birthday. Ayun, belated. Kong ba siya, Kong? Counselor. Ang Sa Las sweet Bañas, di ba? Gano'n na kayo katagal? Ang sweet. A little more than a year and a half. Oh, going strong. Ayan. O, balik ka dito, ha? Balik ka. Ayan. Enjoy mo lang yan. Napag-aaral tayo mga pagiging natin mga Marites dito, ha? At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.